kung narinig nyo na yung tungkol dito na pag-usapan na natin dati, pero pag-uusapan ulit natin kasi maganda siyang maulit kung bakit pinaniniwalaan natin yung mga paniniwala natin. At yun, para alam din natin kung paano ipaliwanag at alam din natin kung paano sagutin kung sakaling may mga question, diba, tungkol sa mga paniniwala na meron tayo. Um, Yun, basta ang ano lang, ang dapat na maintindihan natin ay merong basis yung ating paniniwala. Okay? At um, we hope na ah, sa pamamagitan ng pag-examine natin ng salita ni God ay nakikita natin yung ating paniniwala na nakabase sa Word of God. Um, so ito yung pag-uusapan natin, faith alone. Isa siyang paniniwala, okay, na ng madaming mga born again o kaya naman Christian, individuals at saka churches. Ang paniniwalang faith alone ay nakabase siya sa Ephesians 2 verse 8 na mamaya titingnan natin. Okay, na sinasabi nila ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya sa pananampalataya kay Kristo lamang. Meron silang alone eh. So, ang nakasulat sa mga statement of faith nila, kung uh, titingnan mo yung statement of faith, for example, ng mga evangelicals, including yung mga Baptist, yung mga Presbyterian, o kaya naman Reformed churches, o kaya kahit mga born again churches like GIL, kahit yung Life Giver, kasi chinek ko yung ano na mga statement of faith nila, kahit mga Assemblies of God, ang kanilang paniniwala ay ang salvation ay sa pamamagitan or by grace through faith, by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Basta inilalagay na nila yung word na alone. Kapag titignan mo siya, ang sasabihin nila kapag tatanungin mo, masisave tayo by faith alone. Yun yung sinasabi nila. Um, yung iba naniniwala sila na kinakailangan kang mabaptize sa water o kaya mag-repent o kaya naman uh, yung iba pa nga katulad ng mga Pentecostal o Assemblies of God ay kinakailangan mo ring mabaptize sa Holy Spirit with the evidence of speaking in tongues. Pero lahat ng ito ay hindi paraan ng kaligtasan, kundi dahil ligtas ka na, kaya gagawin mo sila. Okay? Yung magpabaptize, yung magsisi, o kaya naman yung tumanggap ng Holy Spirit with the evidence of speaking in tongues. Hindi sila part ng kaligtasan. Hindi sila, walang kaligtasan na matatanggap ka, kundi sa pamamagitan lang ng biyaya lamang, sa pamamagitan ng pananampalataya lamang kay Kristo lamang. So, dami nilang alone. At uh, faith alone. Why this other gospel? So tatawagin ko siyang other gospel. Um, ay nakakapandaya, nakakapanira, at sa pamamagitan nito hindi ka masisave. Okay? Hahatulan yung mga taong naniniwala dito kasi una sa lahat, yung faith alone or salvation by grace alone in through faith alone, through faith alone in Jesus Christ alone ay wala sa scriptures. Unscriptural yan na paniniwala. Okay? Kasi nilalagyan nila ng word na alone. Kahit na sabihin mo na lang na by grace alone, through faith alone, hindi na siya alone kasi dalawa na yun eh. At minsan hindi nila napapansin pero yun yung paniniwala nila. 'Di ba? Yun yung paniniwala nila. Kasi pag sinabi mong alone, wala nang iba pa, 'di ba? Faith lang. 'Di ba? Pero sa pamamagitan ng biyaya lang, sa pamamagitan ni Kristo lang, yun yung kanilang paniniwala. So ito ay nasa Ephesians 2 verse 8 to 9. By grace you have been saved through faith. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya lang, wala kang mababasa dyan na alone. Kaya lang, inilagay nila yung term na alone dyan at yun yung inilagay nila sa kanilang statement of faith. Okay? Kaya siya mali kasi hindi siya biblical. Ang biblical ay ito at mamaya babasahin natin at iintindihin natin sa pamamagitan ng iba pang sulat ni Apostle Paul bukod dito sa Ephesians 2 verse 8 to 9. And this is not your own doing, hindi ito sa pamamagitan ng sarili mong gawa. Okay? O kaya yung ginawa mong mabuti, ito ay kaloob ng Diyos, hindi ito resulta ng paggawa mo, yung mabuting ginawa mo.
tulad ng sinasabi niya dyan. So that no one may boast, upang walang makakapag malaki, di ba? Iniligtas tayo hindi ng resulta ng mabubuting ginawa natin. Okay? Kasi obviously hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng gawa natin. Pero ano pa ba yung sinasabi niyang gawa dyan? Mamaya madidiscover natin kung ano yun. Pero bakit? Sinabi naman ni James sa James 2 verse 14, "What good is it, my brothers, if someone says he has faith but doesn't have works? Can that faith save him?" Okay? The same term, o yung sinasabi dito ni Paul, ano ang mabuti diyan mga kapatid? Kung sinasabi ng isa, sabi niya na meron siyang pananampalataya pero wala naman siyang gawa. Maililigtas ba siya ng pananampalataya niya? May liligtas ba tayo ng pananampalataya na walang gawa? Parang meron ng discrepancy. Kasi ang sinabi niya kanina, hindi sa pamamagitan ng bunga ng iyong paggawa. Yung word na works doon sa Ephesians 2 verse 9 at yung works dito na word sa James 2 verse 14, iisa lang siya. So, ano yung pwede nating maintindihan tungkol dito? Ito na ngayon yung problema. Actually, um, yung kwento nito ay nung una pa lang. Okay? Matagal ng panahon na ito ay pinagdidebatehan at matagal ng panahon na ito ay dinidiscuss. Hindi yung mga naunang mga mananampalataya at naunang mga leader ng simbahan yung nagtatalo-talo dito, kundi nagsimula ito dahil pinalawig siya, okay, ng mga reformista o mga protestante. Okay, yung mga unang-una na nagprotesta laban sa Katolikong simbahan. So, nag-propose sila ng 5 alone or 5 solas. Okay? By grace alone, by faith alone, by scripture alone, in Christ alone, glory to God alone. So, sola gratia, sola fide, sola scriptura, sola Christus, at sola uh, Dio gloria. Yun yung kanilang yun yung kanilang prinopose. 'Di ba na ito yung kaligtasan natin. Hindi ko alam, meron pang nagsasabi na meron pang dalawa na dinadagdag sila sa kasalukuyan. Pero ito yung original. Okay? Ang nagpanukala nito ay yung mga reformista nung unang panahon. Si John Calvin, si Martin Luther. Um, masigit si Martin Luther yung nag-propose nito. Pero ganun pa man, ito ay hindi sinalungat, 'di ba, ng mga reformistang iba. Si si Martin Luther nung iprinopose niya ito. So, bakit bakit niya prinopose to si Martin Luther? 'Di ba na kinakailangan kasi siya yung father ng Reformation si Martin Luther. Siya yung tumindig para uh, makipagdiskurso, 'di ba, sa mga kaparian nung unang nung panahon niya nung 1500s. At siya din ay pare, 'di ba? Karamihan ng mga Protestant o kaya yung mga naunang reformista ay mga pare sila, 'di ba? At nakabasa sila sa scriptures at nakita nilang ginagawa sa Catholic Church na punong-puno ng gawa, 'di ba? Kung gusto mong mapatawad for example sa iyong kasalanan, kinakailangan mong mangumpisal, kinakailangan mong magdasal ng ilang Ama namin, na Baginoong Maria, o kaya naman ikaw ay magmisa, 'di ba, ah, sa simbahan ng ilang beses, okay? O kaya naman gagawa ka ng tinatawag nilang penance o penitensya na sikat pa rin yan yung Pilipinas dahil nga majority ng mga tao sa Pilipinas ang kanilang pinapahayag na pananampalataya ay Catholicism, 'di ba? At kapag Semana Santa, 'di ba, mahal na araw, Holy Week, ay maraming mga hahagupit ng kanilang mga sarili. 'Di ba? Yung iba pa nga nagpapapako sa krus upang sa palagay nila ang kanilang mga kasalanan ay mapapatawad or yung kanilang mga request ay ibibigay sa pamamagitan ng pagpapahirap sa kanilang mga sarili. At makikita natin ito, hindi na lamang ito sa Pampanga, hindi na lang ito sa Bulacan, makikita mo na sa kung saan-saan. 'Di ba? Na nagiging hindi na siya tradisyon, kundi expression na siya ng pananampalataya ng mga Katoliko. 'Di ba? At dahil merong mga ganito, kaya yung mga unang protestante ay yun yung kanilang pinoprotesta. 'Di ba? So, napunta naman sila dun sa dulo na wala ka nang gagawin sa kundi mananampalataya lang. At yun nga, pinagbabasihan nila yung ilang mga scriptures, katulad ng John 3 verse 16,
katulad ng Ephesians 2, katulad ng nabasa natin kanina, at iba pa. Yun lang yung sinasabi nila. Ang problema, inilalagay nila yung term na alone lamang, okay, dito sa kanilang mga paniniwala na sinasabi ng Biblia, pero hindi naman. Di ba? So, maaring nagre-react sila dun sa mga iba-ibang mga ginagawa ng mga mananampalatayang Katoliko upang sila ay tanggapin, upang sila ay patawarin, upang sila ay ah, i-grant yung kanilang mga request, 'di ba? Doon sila nagre-react itong mga protestante na to. Nagpoprotesta sila doon. Pero um, napunta naman sila sa kabila. So, totoo bang wala kang gagawin sa iyong kaligtasan? Siya lang yung ah, magliligtas sa iyo sa pamamagitan ng faith lang. Ano ang mangyayari kapag ganun yung pananampalataya natin? Okay? Sa James 2 verse 14, so ito yung sinasabi ng James, di ba? Sabi niya, anong mabuti dito kung may pananampalataya ka, wala ka namang gawa? Ano yung uri ng mga gawa na to? Can that faith save him? Diba? Obviously, rhetorical question to. Nang ibig sabihin, hindi nakakapagligtas yung pananampalataya na walang gawa. Ayaw nga ni Martin Luther nitong Book of James dahil dito sa mga sinasabi ni James na ito sa scriptures. Sa James 1 verse 21 to 22, dito maintindihan natin ano yung mga gawa na ito na sinasabi niya. Okay? Bago pa man yung chapter 2. Sabi niya dito, therefore put away all filthiness and rampant wickedness. Okay? Ating iwanan na, 'di ba? O kaya naman uh, tanggalin yung lahat ng karumihan at yung kasamaan, sabi niya, at tanggapin natin with meekness. Okay, mayroong kababaan o kapakumbabaan, tanggapin natin ang implanted word, yung salita, di ba? Hindi lamang natin ito paniniwalaan, kundi bakit natin tatanggapin na mayroong kababaan which is able to save your souls, na nakakapagligtas ng inyong kaluluwa. Di ba itong salita na ito na dapat ma-implant sa atin, maitanim sa atin. Sa paanong paraan natin tinatanggap ito? Be doers of the word. Maging manggagawa tayo, tagasunod, di ba, ng salita, at wag lang tagapakinig na dinadayan ninyo yung inyong sarili. Kasi kapag yung salita ay pinaniniwalaan mo lang, napakinggan mo, okay? Tapos hindi mo ginagawa, dinadaya mo yung sarili mo. Kahit na pinaniniwalaan po pa na salita ni God yun, di ba? Hindi ka ililigtas noon kung hindi mo gagawin yung sinasabi ng salita. Kaya nga sabi niya sa verse 25, but the one who looks into the perfect law, the law of liberty, okay, yung sakdal na kautusan, yung kautusan na nagpapalaya, 'di ba? Ano 'yon? Obviously yung salita ni God 'yon, 'di ba? Being no hearer who forgets, but a doer who acts, he will be blessed in his doing. Sino yung pagpapalain? Hindi lamang yung nakikinig ng salita, kundi yung gumagawa. Papalayain ka itong utos na to kapag ginawa mo siya. Okay, sabi niya, hindi ka nakakalimot na tagapakinig, kundi gumagawa ka. Okay? A doer who acts, who works. Kasi yung word na act dyan, okay, ang ginagamit kong version ay English Standard Version. Pero kapag King James yung gagamitin mo, yung word na acts dyan, a doer who acts, sa King James ay works. A doer who works. Okay, so yung works dito sa James chapter 1 ay yun yung mga nakasulat sa salita ni God o yung batas ng Diyos. Na kapag ginawa mo, ito'y makakapagpalaya sa iyo, hindi lamang yon, makakapagligtas ng kaluluwa. Huwag mo lang papakinggan. Di ba? Yun din yung sinasabi ni Jesus Christ, di ba? hindi ka magiging matibay na Christian. Hindi magiging matibay yung bahay kung sa ano siya, sa buhangin siya itatayo. Di ba? Dapat sa bato. Pero sino yung mga itinayo sa bato na mga tahanan o ng mga bahay o ng mga Christian na hindi babagsak? Sila yung mga nakinig at sila yung mga gumawa o sumunod. 'Di ba? Sila yung totoo na ang Panginoon ay Panginoon nila. Kasi yun yung question ni Jesus nung bago niya sabihin yung parable na yon nung dalawang bahay, 'di ba? Na itinayo sa buhangin, tinayo sa batuhan. 'Di ba? Tinatawag niyo akong Panginoon, hindi niyo naman ginagawa yung aking mga sinasabi. So, if I am your Lord, obey me. Ito yung sinasabi niya. Kasi kapag hindi mo ko susundin, walang problema sa akin 'yon. Ang magiging problema ay ikaw. Kasi babagsak ikaw.
Yun yung sinasabi niya. Ito rin yung sinasabi dito, 'di ba? Walang pagpapala. So ano yung mangyayari sa atin, 'di ba? So yung works ay yung paggawa ng kautusan o yung inuutos ng Diyos, 'di ba? Sa James chapter 1. So sa James chapter 2, kinikwento niya dito yung kautusan na napakarami sa Old Testament. Yun ba yung basihan natin ng ating kaligtasan? Obviously hindi, kasi walang naligtas doon eh. Kasi bakit? Ang nire-require ng kautusan sa Old Testament, ito yung sinasabi niya dito, whoever keeps the whole law, yung buong kautusan, mahigit 600, dapat sundin mo lahat yun. At kapag nasunod mo lahat, then yun yung ano, yun doon masisave ka. Pero sabi niya dito, whoever keeps the whole law but fails in one point, become guilty of all of it. Okay, isa lang. So, ang patakaran ng Panginoon, yung kautusan niya dapat sundin mo. Either yung kautusan niya sa Old Testament, sa mga tao sa Old Testament, o kaya naman sa New. Okay? Kasi may utos din siya sa New Testament. Hindi naman siya tumigil sa instruction niya. Di ba? Sa Old man yan o sa New. Ngayon, kung gusto mong sumunod sa Old Testament, dapat i-perfect mo yung Old Testament. Di ba? Kasi kapag hindi, okay, hindi ka lang nakikinig, kundi doer ka, pag hindi mo ginawa, magiging guilty ka pa rin o may kasalanan ka pa rin. Kahit na nagawa mo yung 600, pero hindi mo nagawa yung 14, for example, or 13, o kaya naman kahit nagawa mo yung 500, pero hindi mo nagawa yung the rest, ikaw pa rin ay guilty. Kasi sabi niya, isa lang. So yun yung kanyang ano, yun yung kanyang patakaran. So sa New Testament ganun din, kapag may utos siya diyan tapos hindi natin ginagawa, okay? Kahit na nagawa natin yung ano yung 5 kapag nag-utos siya ng 6, pag hindi mo nagawa yung isa kasi gusto niya yung pagsunod ay ano dire-diretso. Ang gusto niya ay kompleto, di ba? So, tapos bigla niyang kinento ito. If someone says he has faith, but does not have works. So, meron pa ng pananampalataya na hindi gumagawa. So, yun yung pananampalataya lang. Di ba? Kapag may faith ka pero walang paggawa, pero may faith ka, nevertheless. 'Di ba? Pero sabi niya, yung faith na yun ay hindi nakakapagligtas. May faith ka, pero hindi nakakapagligtas yun. Hindi ka may liligtas ng faith na walang gawa o yung mga naririnig o sinasabi ng Panginoon. Okay? Either sa salita niya. Doon natin makikita. So, ipinagpatuloy niya yung discussion tungkol dito. Sabi pa niya sa verse 17, so also faith by itself, kung walang gawa, sabi niya is dead, patay. Okay? Um, wala siyang gawa eh. So, ano ang pananampalataya na yun? Totoong may pananampalataya yun. Hindi lang siya hindi nakakapagligtas. Hindi siya nakakapagligtas kasi patay siyang pananampalataya. By itself. Okay? Kung faith lang, hindi makakapagligtas at patay kasi siya. Sa James 2 verse 20, sabi niya, do you want to be shown, you foolish person? So merong foolish na person yung naniniwala faith lang na walang works, walang paggawa ay nakakapagligtas, 'di ba? Foolish person 'yun. Kasi sabi niya dito, yung faith apart from works useless. So hindi nakakapagligtas, patay, walang kwenta. Okay? Walang kwenta. So kinakailangan ng gawa. Hindi faith lang o kaya naman works lang. 'Di ba? Hindi, kundi faith na may works. O kaya works dahil sa faith na meron ka. Sa verse 24, sabi niya, you see that the person is justified or declared not guilty, okay, by works and not by faith alone. Nandun yung word na faith alone, pero negative. Hindi ka may liligtas ng faith lang, sabi niya. Di ba? Hindi ka may liligtas dahil useless, dahil patay. Okay? Hindi lang yon. Hindi ka may liligtas ng faith lang. Okay? Kung walang gawa. Dapat merong gawa. Okay? Ang sinasabi ng iba, yung paggawa, yun yung pruweba na may pananampalataya. Okay? Pero dito makikita natin na uh, meron talagang gawa bukod sa pananampalataya na meron ka. Ngayon, saan ba tayo naliligtas? Si Jesus yung nagligtas sa atin. So bakit kinakailangan nating manampalataya? 'Di ba? Kasi kinakailangan natin siyang sampalatayanan. Kasi yun yung sinasabi ng scriptures. Pangalawa, bakit tayo gagawa?
'di ba? Dahil ba sa paggawa natin kaya ah, kahit hindi na siya namatay sa krus, maliligtas tayo? Hindi. Maliligtas tayo dahil sa nangyari sa krus. Ginawa ng Panginoon na mamatay sa krus upang tayo mapatawad sa kasalanan natin. Pero kinakailangan nating humingi ng tawad para matanggap natin yung kanyang ikinamatay sa krus, which is our forgiveness. Kinakailangan nating magsisi. Di ba? Hindi lang manampalataya na namatay siya sa krus, kundi magsisi tayo na tayo nakagawa ng kasalanan, na tayo ay naka-offend sa God. Di ba? At kung ano pa yung sasabihin niya, ay works din yun para sa ating kaligtasan. 'Di ba? Kung ano man yung nire-require ng Panginoon na tagapagligtas natin. Works in the letters of Paul. Ngayon, titingnan natin anong ibig sabihin ng Ephesians 2, verse 8 to 9. Sabi niya dyan, by grace you have been saved through faith. Tama ba yan? Totoo yan. Okay? Grasya na ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak. Hindi tayo karapat-dapat. Hindi dahil nakakita siya ng mabuti sa atin. While we were yet sinners, namatay si Jesus Christ. Diba? Hindi pa tayo pinapanganak, namatay na si Jesus Christ almost 2,000 years ago para sa atin. Para sa kasalanan na ginawa natin nung nakaraan o kaya magagawa pa in the future. Grace yun. Diba? Dahil sa ginawa ni Jesus Christ sa krus kaya tayo mapapatawad. Siya yung ating Savior. Siya yung ating Redeemer, tagapagtubos mula sa ating kasalanan. Kaya dapat tayong manampalataya sa Kanya. Yun yung biyaya ng Diyos. Okay? Na meron tayong kapatawaran dahil sa ginawa ni Jesus Christ. Pero bakit natin matatanggap to? Okay? Kasi kinakailangan natin sampalatayanan siya. Okay? Yung ginawa ni Jesus Christ sa krus. Pero yun na yung gagawin natin, manampalataya ka lang kasi yun yung sinasabi niya dito. At meron siyang itinatanggi dito na ang kaligtasan ay di sa pamamagitan ng ating mga gawa. 'Di ba? So, ano yung sinasabi niya na hindi ito resulta ng paggawa o ng ating mga gawa. So, kaya nga sinasabi nila ng unang mga reformers na mayroong banggaan, 'di ba? Yung Pauline epistles at saka yung James. Parang salungatan, 'di ba? Pero tingnan natin kung ano talaga yung sinasabi ni Paul tungkol dito. So, either ang sinasabi dito ni Paul ay dalawa lang. Okay? Yung mabubuting ginawa natin, na para bang nagpakabait ka, hindi ka siguro nagmumura, hindi ka siguro gumawa ng anumang masama na sinasabi ng God, di ka nagsinungaling, di ka nagnakaw, etc. etc. So, sa mga mabubuting gawa na yon. O kaya yung nagpakabait ka, o kaya yung nagtumulong ka sa kapwa mo, kasi madalas yun yung sinasabi ng iba, di ba? Na hindi ako dapat yung sabihan mo ng gospel, dapat ang sabihan mo yung mga tao yun kasi sila yung ah, mga masasama, sila yung mga may bisyo, sila yung mga lasenggo, o kaya adik, etc. At sinasabi ng iba, hindi ko sila katulad, kaya ah, hindi mo ako dapat sasabihan ng tungkol sa kaligtasan. Kasi iniisip nila na para bang dahil mabait ako, 'di ba? Kung yun yung sinasabi dito ni Apostle Paul, obviously, hindi yun yung kaligtasan natin. Kasi kung mabait ka lang at naliligtas ka, dapat si Jesus hindi na namatay sa krus. 'Di ba? At sinabi na lang niya na maliligtas tayo sa ating sariling kabutihan, 'di ba? So yung isa pang works bukod dun sa mga ganyang mabubuting paggawa ay maari yung kasi sa buong mga sulat ni Apostle Paul, makikita mo na meron siyang binabanggit na mga works, okay? O kaya naman gawain na hindi dahil sa mabuti kang tao, kundi dahil sa sinasabi ng Panginoon. At ito ay sa Old Testament. Okay? So, tingnan natin yung isa na pwedeng yun yung ibig sabihin ng works dito, na hindi ka maliligtas sa pamamagitan ng paggawa nito. Sabi niya sa verse 15, hindi malayo sa verse 9, by abolishing the law of commands expressed in ordinances, sa pamamagitan ng pagtanggal niya ng mga kautusan doon sa mga utos niya, 'di ba? Sa mga batas o law sa kanyang mga kautusan. Ibig sabihin sa Old Testament, inabolish na niya 'yon dahil kay Jesus Christ. Okay? So, yun yung sinasabi niya dito, abolish na yung commandments, yung law ng mga commandments. Hindi na tayo doon ah, hindi na yun yung dahilan para maliligtas tayo sa paggawa doon. Kasi nga walang naka-perfect noon. Kasi kapag yun yung ating katwiran, na doon tayo madideclare na not guilty at saved,
dapat maging perfect tayo doon. Eh hindi tayo na perfect. Kaya nga tayo lahat makasalanan, di ba? Yun yung sinasabi niya. So, pero abolish na yun. Ibig bang sabihin, pananampalataya na lang, di ba? Pero yun yung gusto nating ano ngayon, i-trace. Sa Galatians 3 verse 10, ito pa yung sabi ni Apostle Paul, all who rely on works of the law are under curse. Ito yung law, okay, ni Moses sa Old Testament. Kung ikaw ay dumidepende doon sa mga paggawa ng kautusan, ikaw ay nasa ilalim ng sumpa. Bakit? Kasi lahat tayo, kahit yung mga tao ng Israel nung unang panahon, hindi nila na perfect yun eh. Kasi doon perfect yung dapat. Dapat walang offense even in one point, 'di ba? Yun yung sinasabi niya kanina. Otherwise, walang blessing, 'di ba? Dapat susunod ka. Otherwise, walang blessing. At kung walang blessing, cursed. Kasi kapag ikaw ay naging guilty sa kautusan, ikaw ay sinner, 'di ba? Pero yun yung sinasabi ng sumunod na mga verses diyan, verse 13, upang maintindihan natin, 'di ba, naging cursed si Jesus Christ nung nasa krus siya, upang binihis niya yung curse natin, upang tayo ay uh, tumanggap ng pagpapala. Iba yung pangako ng banal na espiritu upang tayo pakabanalin niya. Anyway, so yung law yun, yung sinasabi niyang works. Romans 3 verse 28, we hold that one is justified by faith apart from works of the law. Okay? So, ikaw ay inaaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya nang walang paggawa sa mga kautusan. So, yung works na yon ay works of the law. 'Di ba? Hindi siya yung kabutihan mo lang particular, 'di ba, sa mga sulat ni Apostle Paul. So, nung sinabi niyang yung mabubuting ginawa mo ay hindi siya resulta ng mga kautusan, paggawa ng kautusan, hindi ka doon maliligtas. Mga kautusan yon ng Old Testament. So, kaya lang nung dumating si Jesus Christ, may dala-dala siyang bagong balita, 'di ba? Bagong kwento. 'Di ba si Moses puro kautusan. Nung dumating si Jesus Christ, may dala siyang mabuting balita. So, kaya nga sinasabi ng iba, dahil sa mabuting balita na dala ni Jesus, paniwalaan lang natin maliligtas tayo. Ito yung sinasabi ng Romans 1 verse 16. I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes. Kapangyarihan ito ng Diyos sa kaligtasan sa bawat mananampalataya. How clear is that? Di ba, manampalataya ka lang sa Ebanghelyo, yung kapangyarihan ng Diyos ng kaligtasan ay mapapasa iyo. Yun yung sinasabi nila. At ito ba ay mali? Hindi, tama yan kasi yan yung nakalagay sa scriptures. Okay? Yung sumunod verse 17, hindi ko nalagay yung verse 17. Sabi niya dyan, for in it, the righteousness of God, sa Ebanghelyo, sa Gospel, ang katwiran ng Diyos is revealed from faith to faith, or from faith to for faith dito. As it is written, the righteous shall live by faith. Okay, so sabi niya, yung katwiran ng Diyos ay nahahayag dito sa Ebanghelyo, which is si Jesus Christ yun. Di ba? Si Jesus Christ yung laman ng Ebanghelyo. Di ba? Hindi lang siya mensahe, persona siya. Na hindi lamang natin paniniwalaan yung ginawa niya, na siya ay nabuhay, namatay, nabuhay ulit, di ba, nalibing at nabuhay ulit. Hindi lang yun yung Ebanghelyo, si Jesus Christ yung good news. Yung God na dadating upang iligtas tayo. Di ba? At sinasabi niya dito, yung response natin dito dapat ay faith. Tama yun. Pero nagpapatuloy na faith yun. Hindi lang siya one-off event. Yung faith na para bang long time ago, nanampalataya ako kay Jesus at dahil doon naligtas ako. Kasi ang sabi niya sa verse 17, yung righteousness of God, ito ay nare-reveal sa atin, napapasa atin sa pamamagitan ng pag-unlad ng pananampalataya natin. From faith to faith. Kaya nga sabi niya, the righteous, ang matuwid, yung nagkaroon ng katwiran ng Diyos, di ba? Hindi natin katwiran ito. Katwiran ito ng Diyos at si Jesus Christ yung katwiran ng Diyos na ibigay sa atin yung katwiran ni Jesus Christ dahil sa pananampalataya. Pero hindi lamang tayo nanampalataya, kaya yun na. Yung para bang sa isip lang, tinanggap natin siya na Panginoon ng tagapagligtas. Sa isip lang, naniniwala tayo na namatay siya para sa atin at nabuhay siya para sa atin. Hindi, kasi sabi niya, the righteous, yung nagkaroon ng righteousness of God, shall live by faith. Kinakailangan niyang mabuhay sa pananampalataya. 'Di ba? Nagpapatuloy yung buhay sa pananampalataya. Pero yung buhay hindi lamang puro sampalataya 'yon, kasi madaming mga bagay 'yun na mangyayari sa buhay na ito.
At lahat ng iyon ay dahil sa pananampalataya. 'Di ba? Kung alimbawa yung buhay natin ay ah, hihingi tayo ng tawad, nananampalataya tayo habang nagre-repent tayo. Okay? At iba pa, 'di ba? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero hindi ito yung pananampalataya hindi lamang minsan, 5 years ago, 10 years ago. Subalit ito ay nagpapatuloy na buhay o nabubuhay tayo dun sa pananampalataya. Anong ibig sabihin nito? Sa 2 Thessalonians 1 verse 8, dito, ang sinasabi ni Apostle Paul, darating ang Panginoong Yesus upang maghiganti siya, okay, sa mga hindi nakakakilala sa Diyos, those who do not know God, and on those who do not obey the gospel of our Lord Jesus. Dito, yung Ebanghelyo, sabi ni Apostle Paul, the same na Paul na nagsulat ng Romans 1, sinasabi niya na yung Ebanghelyo ay hindi lamang pinaniniwalaan kundi sinusunod. Di ba? At yung mga hindi sumunod sa Ebanghelyo, sila ay parurusahan ng Diyos. Hindi lamang yung hindi nakakilala sa Diyos, okay? Subalit, yung mga hindi sumunod sa Ebanghelyo. Kahit si Pedro, ito yung sinasabi niya. Nung kanyang pinaghahambing yung taong maliligtas, na yun yung household of God, yung nasa simbahan, yung nasa church, at yung mga taong hindi maliligtas, the ungodly and the sinner. Pero ano yung kanilang pagkakaiba? The ungodly and the sinner ay those who do not obey the gospel of God. Kaya nananatili silang ungodly at nananatili silang sinner. Hindi niya sinabing maniwala ka lang sa gospel. Hindi, obey the gospel. Ano susundin mo sa gospel? Di ba? Ano yun? Maniniwala lang ikaw? Yun ba yung dahilan? Yun ba yung ibig sabihin nun? Sa Romans 10 verse 15 to 16. So, the same Paul na nagsulat ng Romans 1, binanggit niya ito tungkol sa Ebanghelyo. Uh, and how are they to preach unless they are sent? Di ba yung mga taong ipinapadala para mangaral ng Ebanghelyo, dapat sila ay isugo, di ba? Para sila ay mangaral ng Ebanghelyo. As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the good news. Kinuquote niya yung nasa Isaiah, 'di ba, na napakabuti ng mga paan ng mga nangangaral ng mabuting balita. Bakit paa hindi yung bibig? Kasi sa layo ng pwede nilang marating, 'di ba? Mabuti ba yung paa mo? May dala-dala kang ebanghelyo, 'di ba? Pero kapag nagpi-preach ka, kahit saan ka man makarating, ikaw yung tinutukoy dito. Pero sabi niya, but they, yung mga nakarinig, they have not all obeyed the gospel. Sabi niya kanina sa Romans 1 verse 16, maniniwala ka sa Ebanghelyo at yung kapangyarihan ng pagliligtas ng Panginoon ay mapapasayo. Pero dito, ang sinasabi niya, dapat sundin yung Ebanghelyo. Tapos sabi niya sa dulo, for Isaiah says, Lord, who has believed what he has heard from us. Yung mga sumunod sa Ebanghelyo, sila yung mga naniniwala, 'di ba, sa mga narinig nila sa amin. Hindi lamang ipinangaral ng mga nangangaral ng Ebanghelyo na si Jesus Christ ay dumating at namatay at nabuhay ulit. Hindi lang yun yung pinangaral nila na dapat paniwalaan at dapat sundin, di ba? Kaya nga yung Ebanghelyo ay sinusunod. Pero naniniwala din sila sa iba pang sinasabi. Sa Romans 1 verse 5 to 6, okay, nung ipinangaral si Jesus Christ, sabi ni Apostle Paul dito, through whom we have received grace, sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo, tumanggap tayo ng biyaya. Okay, tinanggap din namin yung pagiging apostol o isinugo nila kami to bring about the obedience of faith for the sake of His name among all the nations. So, lahat ng mga napuntahan ng Ebanghelyo, di ba, kung saan kami sinugo, kaya kami apostol, the sent one, sabi niya, ay upang magkaroon sila ng pananampalataya. Hindi lang yon sa Ebanghelyo o kay Jesus, kundi obedience of faith. Pagsunod ng pananampalataya. Okay? Kapag tinanggap mo yung biyaya, meron kang pagsunod ng pananampalataya. Ibig sabihin yung pananampalataya, hindi lamang sa isip, kundi pagsunod yun. Okay? Sa mga sasabihin niya sa iyo. Kasi lahat ng mga sinasabi niya ay na para ng kaligtasan ay biyaya yun. Katulad lang ng kapag sinabi niyang magsisi ka, biyaya yun. Kapag sinabi niyang manampalataya ka kay Jesus, biyaya lahat yun. Di ba? At susunod ka. At lahat ng ito ay pagsunod sa pananampalataya. At kahit yung bautismo, di ba? Biyaya yun. Kasi binibigyan tayo ng chance na kung ano man yung ginawa ni Jesus Christ sa krus, ma-apply sa mga buhay natin. Di ba? Sa pamamagitan ng bautismo. Yun yung sinasabi sa Romans 6.
Uulitin pa niya to sa dulo, Romans 16 verse 26. Sabi niya dito, but has now been disclosed and through the prophetic writings, si Jesus Christ ito at yung pangangaral lang tungkol sa kanya. Nasa Old Testament yun. Sabi niya, sinulat siya ng mga propeta doon. Ihiwaga ito dati, natatago siya lihim, ngayon hindi na, na-disclose na siya. Has been made known to all nations dahil nangaral na sila sa mga bansa, naipangaral na siya sa mga bansa according to the command of the eternal God. Kasi ito yung utos ng Diyos, di ba? Ito yung Great Commission to bring about obedience of faith. Hindi lamang pananampalataya, may pagsunod. Hindi lamang obedience, kundi obedience na mayroong pananampalataya. Hindi lamang pananampalataya, kundi pananampalataya na mayroong pagsunod. Ito yung works of faith. Diba? Sa Romans 3:27, then what becomes of our boasting? Ano ngayon yung ating ipagmamalaki? It is excluded. Wala tayong ipagmamalaki kasi hindi sa pamamagitan ng ating gawa o paggawa ng kautusan. By what kind of law? By the law of works? No, sabi niya, but by the law of faith. So, ito si Apostle Paul. Diba? Sabi niya, yung law of works, hindi ka maliligtas doon. Yung kautusan sa Old Testament, hindi ka maliligtas. Kasi nga, perfect yung dapat mong gagawin sa pagsunod doon. Pero meron pang isa pang kautusan na doon ka pwedeng magmayabang kung sakali. Diba? Doon ka pwedeng dumipende kung sakali. Anong law yun? Law of faith. At yun yung sinasabi niya, di ba? Obedience of faith. Kasi faith ito, pero law pa din siya. May rules. May commandments. Di ba? Nasusundin sa pananampalataya. Hindi lamang pananampalataya ito na maniniwala ka lang, magta-trust ka lang, may susunod ka. Di ba? Gagawa ka. Sa 1 Corinthians 9 verse 21, tinawag ito ni Apostle Paul na the law of Christ. Di ba? Sino mang hindi wala sa kautusan ng Diyos, pero dapat sila ay nasa kautusan ni Kristo. Mayroon pa rin kautusan ni Kristo, di ba? At yun yung mga bagay na sinabi ni Kristo. At siya ay Diyos. Nung dumating siya, ang dami niyang sinabi na dapat gawin ng mga tao. Di ba? At mababasa natin yun sa gospel. Sabi niya sa Hebrews 5 verse 9, and being made perfect, si Jesus, He became the source of eternal salvation to all who obey. Hindi niya sinabing to all who believe Him. Obey Him. Diba, ang gospel ay ino-obey. Siya ay dapat sundin. Kung naniniwala ka sa Kanya, if you call Him Lord, why not do what He says you have to do? Diba, yun yung sinasabi niya eh. Yun yung problema ng mga tao noon. Naniniwala lang sila sa Kanya, katulad ng mga demonyo, di ba sabi niya sa James chapter 2, verse 18 o 19, sabi nila, na meron silang paniniwala pero hindi sila sumusunod. Kaya nananatili silang kaaway o demons. Ay, mahirap naman sabihin na mga demonyo sila, di ba? Pero yun yung pananampalataya ng mga demonyo eh. Di ba sinasabi sa James? Hindi sila sumusunod kasi. Okay? So, yung faith alone, bakit siya deceiving? Bakit siya destructive at bakit siya condemning? Kasi nga hindi siya nakakapagligtas. Kasi nga siya ay useless dahil hindi siya sumusunod. 'Di ba? Hindi ka gagawa ng kahit anuman. Magpi-pray ka pa ba? Hindi ka magpi-pray. Kasi kahit hindi mo na gawin 'yon, kahit hindi ka na nga umattend sa church kahit hindi ka na nga magpabautismo masisave ka pa rin. Kasi nga faith lang. Pero ito ba talaga yung sinasabi niya? Hindi. Ang ebanghelyo ay nagliligtas. At ito yung kaligtasan ng maraming mga churches. Through grace alone, by faith alone, in Christ alone. John 6 verse 28 to 29, okay? Gusto ko lang husayin to. Yung tungkol dun sa faith na sinasabi ng madami. So, dito, sinasabi ng Panginoon to work dun sa mga bagay na hindi nawawala at eternal. Ito yung sinasabi niya sa kanila. Huwag lang kayong gumawa para sa mga bagay na pansamantala at nauubos. At sabi nila, what must we do? Ano ngayon yung gagawin namin? To be doing the works of God. Diba? Kasi ito yung gawain na magbibigay sa'yo ng eternal life. Works of God. Jesus answered them, this is the work of God. Okay? Works of God, this is the work of God that you believe in Him whom He has sent. Yun yung basic. Maniwala ka sa kanyang isinugol sa inyo. Yun yung basic na isa sa mga gawa ng Diyos. Okay? Kung gusto nyong gumawa, sabi niya, ng mga gawa ng Diyos, ito yung gawa ng Diyos na isa. Manampalataya kayo sa isinugo niya. Mali ba yun na manampalataya? Tama yun.
Pero yun lang ba yung gagawin natin? Marami pang works of God na dapat ginagawa natin. Di ba? Pero ano ba yung manampalataya? Okay? Ano ba talaga yung manampalataya? Maniwala tayo kay Jesus na siya ay sinugo ng Diyos. Tama yun. Pero sabi niya sa Mark 1 verse 14 to 15, after John was arrested, Jesus came into Galilee proclaiming the gospel of God. So, ano yung response ng mga tao sa Ebanghelyo nung nangaral si Jesus? Kasi wala na si Juan Bautista, nakakulong na dito. The time is fulfilled, sabi niya, and the kingdom of God is at hand. Ito yung mensahe ni Jesus sa kanyang Ebanghelyo. Repent, believe the gospel. O hindi ka lang maniniwala, magsisisi ka. Di ba? At magkaiba yun. Ngayon, ang sinasabi ng mga churches at mga born again ngayon at mga Christians, pag mananampalataya ka, nagsisisi ka na rin. Hindi na yun faith alone, by grace alone, in Christ alone, kundi repentance alone din. Eh, wala yun dun sa five solas. Di ba? Wala yun, kung sakali. Di ba? Yun yung response sa gospel na sinasabi ni Jesus, repent, kasi para pumasok ka sa kingdom of God. Pero yung sinasabi pa niyang uri ng pananampalataya dito, hindi lamang nagre-repent na pananampalataya. But to all who did receive Him, John 1 verse 12, who believe in His name. Hindi ka lamang maniniwala na siya yung Panginoon. Maniniwala ka sa pangalan niya. Yung pangalan niya mismo ay mensahe. Jesus Christ is salvation. Jesus Christ, si Yeshua. Di ba? Yun yung pangalan niya. Maniwala ka dun sa pangalan niya. Um, hindi lamang yung kanyang gagawin sa krus, kundi yung kanyang pangalan, paniniwalaan mo. Di ba? At dati mahalaga yan. Kasi tao lang yung siya ang paningin ng iba at hindi siya yung God na magliligtas. Ang isa sa pangalan ni Jesus ay Yeshua or salvation at ang isa pa ay Emmanuel, God with us, to give us salvation or to forgive our sins. Di ba? At ang ibig sabihin nun, God si Jesus. Dati, kailangan mong manampalataya sa kanyang pangalan. Sa John 5 verse 24, hindi ka lamang makikinig ng salita niya, kundi maniwala ka sa nagsugo sa kanya upang magkaroon ka ng eternal life. Okay? Hindi ka lamang maniniwala sa kanya, maniniwala sa ebanghelyo, sa kanyang sinasabi, sa kanyang mensahe. Hindi ka lamang maniniwala sa kanyang pangalan, Yeshua Emmanuel. Anong ibig sabihin? Kundi maniniwala ka din sa nagsugo sa kanya. Sa John 8 verse 24, maniniwala ka din na siya I am. Siya yung I am. Siya yung Diyos. Di ba? Na nakilala ni Moses dun sa Exodus chapter 3 at siya yung nakilala ni Abraham, di ba, sa Genesis chapter 18, chapter 19. Okay, na sinasabi niya sa John chapter 8 dito sa John chapter 8. So sabi niya, unless you believe that I am, ako yung ako nga, di ba? Ay mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Ibig sabihin, mamamatay kayong makasalanan at hindi kayo ligtas. So, hindi lamang simple na maniniwala ka na si Jesus Christ ay namatay, na si Jesus Christ ay nabuhay ulit. Ito yung sinasabi niya na you have to believe. Di ba? So, pagkatapos nun, sabi niya rito, nung nangaral na sila ng Ebanghelyo sa lahat, sino ang mananampalataya, di ba? At mabautismuhan ay maliligtas. So lahat ng ito ay works of faith. Repentance ay work of faith. Yung bautismo ay work of faith. Di ba? Ito yung buhay ng pananampalataya. Ito yung righteous na nabubuhay sa pananampalataya kasi lahat ng ginagawa niya sa pamamagitan ng pananampalataya. Yung John 3:5 na sinabi ni Jesus Christ, be born of water and the Spirit to enter the kingdom of God. Kasi hindi ka makakapasok sa kingdom of God kung hindi sa pamamagitan nito. Ang pananaw nila dito, ang regeneration sa kanila, ang born again sa kanila ay kapag nanampalataya ka na sa puso mo. Ikaw ay born again na. Pero dito ang sinasabi ni Jesus, water and the Spirit yan. At mahalaga yan, di ba? Isang topic yan na malaki. Pero water and the Spirit, kailangan ng Holy Spirit. Okay? Romans 8 verse 13 to 14. Okay? Kung tayo ay nabubuhay sa laman, mamamatay tayo. Pero kapag nabubuhay tayo sa Espiritu, tayo ay mabubuhay o magkakaroon tayo ng buhay na dire-diretso, hindi tayo mamamatay. Ibig sabihin, eternal. For all who are led by the Spirit of God are the sons of God. Sila lang na mga ginagabayan ng Espiritu ng Diyos, yung anak ng Diyos. So, yun yung nagmamatter sa born again na buhay. At pero yung born again na buhay, gagawin kanyang mabuhay sa hindi sa kamatayan, kundi sa buhay, sa katwiran, di ba? Yun yung bibigay buhay sa atin. Yung banal na Espiritu niya. Kaya kailangan mong tanggapin yung banal na Espiritu niya. Basic ito, di ba? Ito yung sinasabi sa Acts 2:38 na dapat gawin, na dapat tanggapin. So, kaya ngayong faith alone, hindi siya pwedeng magligtas.
Kapag paniniwalaan niya ng mga tao, pwede na nilang i-reject yung repentance, pwede na nilang i-reject yung prayers, pwede na nilang i-reject yung attendance, pagpunta sa mga fellowship, o kaya naman pangangaral ng ebanghelyo, o kaya kahit yung bautismo, o kaya yung pagtanggap ng Holy Spirit, pwede na nilang, kahit yung holiness at sanctification, pwede na nilang i-do away. Kasi naniniwala silang ligtas na sila by faith alone. Anong gagawin nila kapag nagkasala sila? At nananampalataya na sila, mananampalataya sila ulit. Hindi na sila magre-repent. Diba? At marami na silang hindi gagawin. Kahit na napakaraming mga verses na nagsasabing hindi lang yun at merong ibig sabihin at context yan sa mga isinulat ni Apostle Paul. Sa Romans 2 verse 6 to 8, sabi niya dito, si Apostle Paul, He will render to each one according to his works. I-judge niya tayo ayon sa ating mga ginawa. Okay? To those who by patience in doing well seek for glory and honor and immortality, He will give eternal life. Ayon sa ginawa mo, hindi ayon sa pananampalataya mo, ibibigay niya sa iyo yung salvation or your condemnation. Sabi niya, sa mga magtatanggap ng eternal life, sila kasi ay mayroong patience in doing well. Doing, hindi believing well, doing well. Sila ay tatanggap ng walang hanggang buhay. Okay? Kasi sila ay sumusunod, di ba? Pero sa iba naman na hindi, sabi niya dito, those who do not obey the truth, hindi lamang believe the truth, obey unrighteousness. Sabi niya, wrath, galit yung mapupunta sa kanila. Nagmamatter yung gagawin mo, nagmamatter yung susundin mo, works. Di ba? At napakarami kasi baka series itong gagawin natin kasi titingnan natin siya. Sa Revelation 20 verse 12, finally, dun sa harapan ng Panginoon sa great white throne ng judgment throne niya. 'Di ba? Dito lahat bubuhayin, haharap sa kanya lahat ng kanyang i-judge. Bakit sila i-judge? Sabi niya dito, I saw the dead, great and small, standing before the throne. And books were opened. Then another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged. Saan sila judged? By what was written in the books, according to what they had done. Dun sila i-judge according sa kanilang ginawa. Okay? Sinabi ng aklat, huwag mong gawin to, ginawa nila. Okay? Kasi mahalaga yung sinasabi ng aklat kasi salita ng Diyos yun eh. So, yung Old Testament salita ng Diyos, walang naka-perfect, walang masisave doon. Dumating itong Diyos na to at nagsilita siya ulit. At gusto niya mabuhay tayo ulit na gumagawa ayon sa pananampalataya. Diba? Sa susunod na discussion natin nito, titingnan natin yung mga naligtas sa Old Testament, kung paano sila naligtas ng biyaya at sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero paano nangyari yon sa Old Testament kung sakali. So, yan yung pag-uusapan natin sa susunod. So, yan po yung faith alone. Okay, why this other gospel, okay, ng faith alone ay deceiving, ito ay distracting o destroying, at ito ay nagbibigay ng condemnation. Okay? Deceives, destroys, and damns. Hindi nakakapagligtas. Kasi ito ay other gospel at hindi ito yung gospel na nagliligtas na sinasabi ng Panginoong Jesus. Siya yung tagapagligtas natin. Hindi lamang yung ginawa niya, kundi yung sinabi niya. At lahat ng ito ay paraan ng pagliligtas niya sa atin at kinakailangan nating gawin. Okay? So, pag-usapan ulit natin dito sa susunod upang mas ma-elaborate natin. Ano pa yung mga paraan na ano yung mga bagay pa na sinisira nito, yung faith alone na paniniwala. Okay? Kung titingnan natin yung nakasulat sa scripture. So maraming salamat po ulit. May part 2 siya, baka may part 3 pa kasi pinagtitripan nating pag-aralan yung scriptures in relationship dito sa paniniwalang ito. Kasi gusto natin talaga siyang ma-expose. At gusto natin na maintindihan na yung paniniwala natin ay nasa scriptures. At bibigyan natin ng magandang support mula sa scriptures. At higit sa lahat, support din mula sa scriptures kung bakit ang faith alone ay other gospel. Deceiving, okay, that deceives, that destroys, and damns. Magandang gabi ulit at God bless po sa inyong lahat.